taon nga pala ngayon ni Mama Tess. 55 years old na siya pero sa birth certificate niya 54 pa lang siya ngayong taon. Kaso ngayong araw nga ay merong bagyo, si Bagyong Tino. Ayan, si Ate Ayeka ay nandito sa bahay kasi wala siyang pasok. Pero kahit nga kabagyuhan ay lumabas pa rin kami para kumain sa Mang Inasal. Ba, syempre minsan lang maglaya si Papa kaya naman pinagbigyan na namin. Ba, syempre libre niya ito. Siya na naman McDonald's ang yaya niyan. Kaso nga, syempre, matanda ang may birthday kaya dito kami nagpunta sa Mang Inasal. Kunwari nga, nagtatampo yan si Shana pero syempre nakita niya yung halo-halo dito kaya naman okay na siya dito sa Mang Inasal. Dito nga kami sa Mang Inasal sa second floor pumesto kasi medyo puno na dun sa ibaba. Dahil nga weekdays ang birthday ni Mama kaya naman yung aking dalawang kapatid ay hindi nakauwi. Blessing in disguise din itong si Bagyong Tino dahil walang pasok ang aking mga kasama tapos naka-file ako ng leave kaya heto, nakapag-celebrate kami ng birthday ni Mama sa labas. Yung mga ganitong celebration, syempre big achievement na rin sa amin to kasi noong mga panahon na kami nag-aaral ako, hindi naman ito nararanasan ni na Mama. Dahil buwan na ng November, malapit ng Pasko, kaya naman heto, yung na-prepare ko na itong aking maliit na Christmas tree. Dahil nga maliit lang yung aming bahay, kaya naman maliit lang Christmas tree ang aking binili. Aba, syempre, tinulungan ako dyan ni Shana sa pagtatakid nitong mga Christmas balls. Yun, nahirapan nga ako sa pagtatakid nitong mga Christmas ball kasi nga hindi ko mapagdugtong yung tali. Kaya naman instead na yung tali niya ang aking ginamitan ko nga ito ng maliit na kawad. Galagay ko nga ng kawad sa Christmas ball, ay heto, nilalagay ko naman dito sa Christmas tree. Na nga, dito nga ay naiinis na ako kasi medyo kukunti yung aking nabili ng mga Christmas balls at saka itong mga bell. Tapos pagdating nga sa pagdidesign ako, hindi mo ako maaasahan dyan. Kaya naman, ayan, medyo malungkot nga yung Christmas tree namin. Ang gusto ko talagang Christmas tree, gayon sa mall, yung madaming mga nakalagay. Parang super happy nung Christmas tree kapag ganun. Pero dahil nga maliit lang yung aming tahanan, kaya naman ganito lang kaliit talaga yung Christmas tree na dapat dito sa aming bahay. Natutuwa naman ako at meron nga ganitong kaliit na Christmas tree. Tamang-tama talaga sa may mga maliliit na bahay at sa mga pang-opisina. Sa bandang iyan ay syempre patapos na ako. Kasi yung aking mga Christmas ball, kaya naman dadagdagan ko na lang sa mga susunod na araw. So dahil nga nakakita ko ng ribbon na kulay red, kaya naman yan, ipinaikot ko na lang muna dito sa Christmas tree. Tapos pinalagay ko na kay Bibi Shana yung aming star. Dito ko talaga binalak na ilagay yan sa ibabaw ng refrigerator. Siyempre, para hindi masyadong maabot ng bata, lalagyan ko pa rin yan ng Christmas light, yung mga nabibiling di battery na nga lamang. Abot na nga ako ng gabi sa pagde-decorate nitong aming munting bahay. So dahil hindi nga kami nagkukurtina, kaya naman heto, inilagyan ko na nga lamang yung lining ng bintana namin. May nakasulat siyang Merry Christmas. Yung kulay red dyan ay Merry Christmas ang nakasulat. At habang si Daddy Tano dyan ay nagluluto, at ako dito ay busy sa pagde-decorate ng aming bahay. Mga ako'y naglalagay pa nito ay sinindihan na nga ng Daddy Tano ang aming munting Christmas light. Last year ko pa napakita sa inyo itong Christmas light namin ginagamit. Solar Christmas light yan, kaya naman tipid kami sa kuryente. Ito nga lamang muna for today's ganap. Maraming salamat sa palaging panonood ng aking mini vlog.